Sabi nga ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal, ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda. Kaya sa bagong K-12 Basic Education Program, nakasaad ang paggamit ng pangunahing lengguwahe o mother tongue bilang medium of instruction mula kinder hanggang grade 3. Alinsunod sa batas, mayroon 12 major dialects na ginagamit ang Department of Education bilang medium of instruction sa iba't ibang probinsya. Paniwala ng mga eksperto, makatutulong ito para mas madaling maintindihan ng mga bata yung kanilang aralin. Pero paano naman kaya sila mag-a-adjust kapag English na ang lengguwaheng gagamitin pagtungtong ng grade 4? Magiging globally competitive rin kaya sila kahit pa gamit ang sariling dialekto. Oo nga naman. Hindi pa buwan ng wika ngayon, pero sa unang linggo pa lang ng pasukan, mukhang hahasain na ang wikang Pilipino ng mga estudyante sa grade school. At para pag-usapan ang tungkol dyan, makakasama po natin ang Commissioner, si Commissioner Purificacion de Lima ng Komisyon ng Wikang Pilipino. Magandang umaga po sa inyo, Commissioner de Lima. Komisyon ng Wikang Pilipino. Magandang umaga din. Good morning. Ano niyo po si Secretary de Lima? Parang wala, kasi dalawa yung sa inyo magkadugtong. sa akin magkadugtong. Yun yung pag-ate mo nga yan. Mga ganun kasimple lang eh. May difference. talaga. Oo. Ayan, ano ba yung tinatawag na mother tongue? Sa simpleng pangunawa lang po. Ang mother tongue ay yung unang wika ng bata na natutunan sa bahay. Eh, paano ko yung sa bahay po? Ang usapan ni puro English. Oo, paano kung Mga English ganun, na ganun? ganun tayong pamilya. So, yun ang mother tongue niya. Oo, yun ang mother tongue niya, English. Hindi po pare-pareho para sa, halimbawa, yung mga estudyante na nanggaling sa iba't ibang lugar tapos papasok sa isang eskwelahan, halimbawa, iba-iba yung naging mother tongue nila. Paano yun sa eskwelahan? Ano yung tuturo doon? Karamihan ng yung melting pot, yung mga cities na halo-halo ang mga kulturang nandoon, ang pinipili ay yung lingua franca, yung neutral language na maaaring maintindihan ng lahat. Kasi hindi, alam mo Maris, di ba sa atin, no, sa Pilipinas, ito di ba? Ang daming dialect sa atin. Correct. Di ba? Halimbawa, di ba, iba-iba sa bahay. So, hindi Tagalog yung usapan nila sa bahay. Depende sa kung ano yung dialect nila. Paano po yun? Anong turo sa eskwelahan nun? So, NCR lang yung Tagalog, NCR halimbawa, ang Tagalog-based na region. So, sa ibang lugar, halimbawa, Baguio, taga-Baguio ko. Parang Ilocano. Ang lingua franca doon ay Ilocano. Pero, so pag uusapan kung ano yung mas maganda, Filipino ba, na naiintindihan naman ng lahat, o Ilocano, na naiintindihan nila. Oo, naiintindihan. Pero halimbawa, kung may mga taga-Bisaya na napunta ng Baguio, hindi naman, iba din yun. Sa bagay, kung matagal nang nakatira doon, natutunan na rin niya, no? Yung regional lingua franca. Kasi ang parang sabi Maris, di ba, mas iba, mabuti para ang English, kasi mas maraming nakakaintindi. Kisa minsan yung iba nakakausap pag Tagalog, huwag Tagalog. Ganon, di ba? Na-encounter mo minsan yung ganon? Ang hirap. Lalo na kapag halimbawa mga ibang lugar, galing sa ibang lugar. Kaya pumunta ka sa ibang bansa. Ang hirap kapag hindi makapagsalita ng Ingles. So yun kumbaga yung parang pinaka-lengguwahe na magkakaintindihan kayo. So ano po ba yung kagandahan kapag mother tongue? Ano yung benepisyo kapag mother tongue ang tinuro agad? Ang mother tongue kasi, yun na yung natutunan ng bata sa bahay, di ba? So pagpunta sa paaralan, mag-aaral din siya ng wika. At ang wikang kanyang naumpisahan ay dapat itutuloy lang. No? At yun yung mother tongue niya. So ang nangyari sa atin, naging problema sa ating sistema ng edukasyon noon ay natutunan ng bata sa bahay, halimbawa, Ilocano. Pagdating sa eskwelahan, Ingles at Filipino. Nagkaroon ng gap, no? O break doon sa tuloy-tuloy na pagkatuto ng wika. Kaya yun ang nagiging problema noon sa bilingual education policy. Kaya itong MTB-MLE na bagong wika ay bagong language policy ay hopefully magiging mabisa. So ano yung mga dapat kong isaalang-alang ngayon, consideration ng mga guro doon sa pagtuturo nila ng mother tongue? Kasi nga, yun nga, paano nga kung sa bahay, puro kayo nagbibikulano o Ilocano, paano, ano dapat i-consider doon kung sa mother tongue ang ituturo?
Oo, kung ano yung wikang mas malawak, pinakamalawak, Dun dun sa sa lugar area. na yan. Sa lugar. So, sa hali- lugar na. So halimbawa, yung mga transferees mula sa probinsya, halimbawa, pupunta ng Metro Manila, sanay siya dun sa dialect o yung lingwahe na ginagamit nila dun sa probinsya na pinanggalingan niya. Tapos lilipat siya dito sa eskwelahan, dito sa Metro Manila. So kailangan niya mag-adjust dun sa Tagalog. Oo, sa magkakaroon ng konting suliran sa mag-aaral. So, yung- kasi yun yung yun yung tuturo dito gagamitin Yun nga po. So yung purpose niya na mas madaling maiintindihan ng mga bata, mas madali sila makaka-relate dahil mother tongue, mahihirapan yung mga transferees. Hindi ba sila madidiscriminate in a way? Tama yan. Oo, So paano yun? Hindi ba sila madidiscriminate in a way kapag halimbawa lumipat sila sa Metro Manila tapos yung mother tongue nila iba at lumipat sila. So na-defeat yung purpose na madali sila makarelate kasi hindi nila maintindihan. Magkakaroon ng masyado. problema sa mga transferees. Paano po natin i-address yung ganung mga sitwasyon? Magiging double job sa teacher, no? Na Teacher, pati sa magulang siguro din. gagawa ng remediation. Hindi lang sa bahay, pati sa eskwela. Yung mga magulang, ano magiging contribution nila dito? Para ganun, para hindi humahirapan yung mga anak nila. Sa bahay pa lang. Sa bahay pa lang, gagamitin yung wika na itinuturo sa paaralan. Meron po ba kayong pag-aaral na kung ano yung mas madaling matutunan ng bata? Kung halimbawa, kasi may mga ibang mga magulang, sinasanay na nila ng Ingles at a very early age yung mga anak nila. Dahil sabi nila, mas mahirap daw ituro ang Ingles. So mas maganda raw na matutunan na yung English tapos tsaka na lang ituturo halimbawa yung Filipino or yung ibang dialect or ibang lengguwahe. O mas madali kapag halimbawa ang bata tinuruan agad ng Filipino tapos tsaka na lang yung English. Marami ng pag-aaral yan, no? Sa totoo lang, yung MTBMA natin ay matagal nang na-eksperimentuhan. At kasama tayo doon ng UNESCO, no? Noong 1950s ay nag-eksperimento ang UNESCO ng maraming bansa na gamit ang unang wika sa pagkatuto ng wika at ng mga konsepto. Kasama tayo doon, no? Ang Iloilo noon ay sumali dun sa ganung eksperimento. So sa 1950s, yun na yung naging basic language policy natin. Na Mother tongue, oo, ang gamitin sa pagkatuto ng mga bata sa ating elementary. Hindi, Pero nagkaroon ng palit-palit na policy sa wika. Di ba? So, naging bilingual education policy. Tapos ngayon, bumalik tayo. So, hindi bago. may panggulo pa daw ngayon, yung mga Becky Speak daw. Alam niyo ba yung mga Becky Speak? Oo, yung mga gay Becky lingo? Speak. Oo, Tinuturo ba yun sa social school? ec ito, hindi to tinuturo kasi hindi naman kailangan ituro talaga. Dahil napipick up to ng mga bata. Kaya nga, tinuturo ba yun sa school? Hindi ha. Hindi tinuturo. Hindi tinuturo Hindi yan, tinuturo. Oo, kung matututunan na lang ng bata yan sa labas. Oo, napipick up na Napipick up na, mabilis. pero hindi hindi- kailangan ituro. Kung gamitin man to, mga halimbawa lang sa learning materials, pero hindi yung tututukan mo kasama sa school, yung magiging kasama sa lecture na eto yung mga gay Hindi lingo. naman. Hindi naman po. Yung halimbawa po, kasi sa ganitong polisiya po, halimbawa dito sa Metro Manila, Tagalog muna. Tapos pagdating ng grade 4, ituturo yung English, di ba? Hindi po ba masyado ng late yung grade 4, 10 years old No, for them to learn hindi, English? hindi. O dapat at home, habang natututo sila sa eskwelahan ng Tagalog, sa bahay, sasanayin din sila ng English Hindi, para hindi kasi- sila madaling maka-relate. Hindi, kasi may theoretical basis din yun na ang iyong foundation sa first language, ang siyang tutulong sa iyong pagkatuto ng mga ibang wika. Ganun po. So kahit yung Tagalog So, yan o ibig English. sabihin, mas mapapadali ang ating pagkatuto sa English kung nabigyan natin sila ng magandang foundation sa L1, sa ganun. first language. Kasi alam mo, Oo, so minsan may theoretical basis. may mga magulang ako nakakausap, pagka yung anak nila talagang, hindi marunong mag-Tagalog naman, puro English, nag-aalala din sila. Kasi pag nasa kalsada daw, halimbawa, hindi nila alam kung paano yung magiging street smart ka rin naman. Ganon. Oo. So, dapat babalansihin mo talaga. Oo. Yung mga nasa bahay pa lang, kausapin mo rin ng Tagalog. Oo, Ano po? Kung Filipino ang pinag-usapan, ito yung pambansang wika natin, walang problema yan. Kasi sa
sa kahit anong lugar dito sa bansa, no? Nandun sa ating paligid yung pambansang wika na Filipino. Oo. At sumasabay ito sa ating mga katutubong wika. Nasa linya ng telepono natin si Mr. Ricardo Nolasco, ang Associate Professor in Linguistics sa University of the Philippines, Diliman. Good morning po, Prof. Magandang umaga, Susan. Apo. Ano po ang may paglilingkod ko sa inyo? Ito ba, pinag-uusapan po namin yung yung paggamit po ng mother tongue na gagamiting medium of instruction para po sa mga kinder hanggang grade 4 students. Malaking bagay ho ba ito? Makakatulong ho ba ito ng malaki sa ating mga estudyante? Gusto niyo po ng tapatan? Opo, tapatan po, tapatan Gusto niyo po. may palabo? Tapatan po. Alam mo, Susan, matagal na po namin pinaglalaban yung mother tongue-based multilingual education. Ang problema lang, ang ipinapatupad nila ngayon Sugalog. at na pinagtibay nila dun sa K-12 law Opo. ay isang falsifikadong MTBMLE. Sa makatuwid, hindi po makakatulong ito para lusin yung problema sa low learning outcomes. Ganun po. Hanggang din po, nagiging malaking problema po yung medium ng pagtuturo. Dahil ang ginagamit pa rin nila ay yung tinatawag na bilingual education. Sa makatuwid, ang nakalagay po sa K-12 law ay MTBMLE sa pangalan lamang. Pero sa totoo, yung dati pa ring sistema ang ipinaiiral. Ganun po. Professor, si Maris Umali po ito. Tatanong Hi, ko lang Marie. po, lahat po ba ng public school, mother tongue na talaga ang gagamiting medium of instruction mula kinder hanggang grade 4? Sa teorya. Pero sa totohanan, sinasabi nila na noong paraw taon, nung noong panahon nila ipinatutupad. No, pero sa katotohanan, wala pong mga materyales sa pagtuturo. Hindi po sinasanay yung mga guro sa paggamit ng ulang wika sa pagtuturo. At wala pong pondo, sapat na pondo na ibinibigay. Sa makatuwid, tama po yung sinasabi ng mga militante na itong K-12 at yung MTBMLE na ito ay hindi po makalulutas sa malao ng suliranin sa sistemang pang-edukasyon sa ating bayan. Kasi nga, Prof, di ba, sinasabi nga ho namin ni Maris, di ba tayo, dami ho nating dialect eh. Pag pumunta ka ng parting Visayas, iba-iba yung kanilang dialekto dyan, yung mga pag-uusap, di ba? Mas naiintindihan pa nga nila minsan yung Tama po English yun. kaysa sa Pero ang Tagalog. problema po, nililimitahan nila yung paggamit. Yun po yung laking problema. Ayon po sa mga pananaliksik dito sa ating bayan at saka sa ibang parte ng daigdig, kailangan pong gamitin ng mga 6 to 8 years upang ma-develop at malinang yung kayahang mag-isip at pang-akademiko ng mga learners. Ngayon po, ang ginagawa po nila, gusto po nilang ang itatupad ay yung tinatawag pong short exit. Hanggang grade 3 lang po. At kahit dito sa grade 3, marami pong mga guro at marami ring opisyal ng DepEd ang hindi nakaiintindi na kung ano po ang MTBMLE. Kulang po yung filosofiya. Kaya ito po ang malaking problema natin, no, na nagpapatupad tayo ng mga bagong mga reforma pero hindi po natin ipinapaliwanag mismo sa mga guro at kahit dun sa mga magulang. At sa ganitong kalagayan ay malungkot ko pong masasabi na hindi po magtatagumpay itong patakaran po ng ating pamahalaan. Naku, malungkot si Professor Maris. Hindi siya masaya dito. Siguro kailangan dito mag-aralang mabuti. Ano po, Professor?
Matagal na po natin pinag-aaralan yan. Mahigit na 30 taon na po yan. No, sa maraming mga bansa ay lagi po nating hindi po tayo matuto dun sa mga karanasan ng ating mga paligid. Sa mga bansa na nasa ating paligid. Alam mo po yung Malaysia. No, matagal na po nilang ginagamit yung bahasa, Indonesia, yung Tamil at saka yung Chinese Apo. bilang medium ng pagtuturo. Pero noong 2002 ay ginamit po nila sa science and math yung English. At nagbagsakan po yung kanilang performance. At nung 2008, ang ginawa po nila, bumalik po sila sa local languages. Pero hindi po nila kaagad ipinatupad yon. Naghintay po sila ng mga 3 hanggang 4 taon bago ipinatupad yung pagbabalik sa bahasa Malaysia, sa Chinese at saka sa Tamil sa pagtuturo ng siyensya sa matematika. Dito po sa atin, wala pong soft landing na ginawa po. Karaka-raka ipinatutupad yung patakaran na hindi po nauunawaan ng mga guro at ng publiko. At dahil dyan, nagiging hilaw po ang pagpapatupad ng mga reforma sa ating sistemang pang-edukasyon. Okay, naku, maraming salamat po, Professor Ricardo Nolasco. Maraming salamat din po. Okay, magandang umaga po. Magandang umaga rin po. Apo, at si ma'am, meron ba kayong parting words? Oo, naging problema kasi nitong implementation ng MTBMLE ay yung agarang implementasyon ng walang preparasyon sa learning materials at sa pagsasanay ng mga guro. Wala rin daw pong pondo. Mukhang may pondo naman, kaya lang hindi nila magagawang lahat gamitin ng mother tongue. Kaya nag-umpisa sila sa 12 wika lang muna, nakatutubo. Pero ilan ang wika natin? 177 or more than 177. And so far, helpful po ba to? Especially kapag nagtuturo ka ng mga teorya sa math at science na talagang very English. difficult kapag halimbawa, tatagalogin mo. Oo, ngayon, halimbawa kung wikang katutubo, talagang manghihiram sila. Kasi wala nga mga katumbas pa. Hindi naman tayo yung katulad ng China na agresibo at Japan sa pagsasalin kaagad pag may bagong knowledge, hindi ba? Okay, maraming salamat po, Commissioner Purificacion de Lima ng Komisyon ng Wikang Pilipino sa inyong pakikipagkapihan at kwentuhan sa amin ngayong umaga.